Sana, yung 1,000 sa'yo na. So, parang ganon. So, medyo, oo. Ibig sabihin, sobrang pera. Sobrang pera. Ganon. Sobrang pera. Pero umpisa yan ng sipadan. Si Padan talaga. Tapos yung Yung German. naging sa Talipaw ba, yung naging daan din. Sa totoo lang, hindi man dito ba ang sentro nagkagulo? Sa Talipaw, nadala lang dito. Yung pagpasok ng mga Medyo naging mas Mandela. kasi to, mas mabundok. So, labasan. Mas for insurgency, mas madali siya sa gera. Oo. Mas siya. Unlike sa Talipaw, flat lang doon eh. Maghabulan doon, maipit, akyat talaga dito. Ngayon, Kap, isang tanong. Masabi mo bang totoo na yung kapayapaan? Para sa akin, masasabi ko na kasi kahit mag-uwi ako dito, mga alas 12 ng gabi, sa daanan wala na akong nakikita na masasamang tao. Kasi minsan gabi na ako umuwi dito. Sinano, yung mga tao ni Mayor, pag pumapasok dito, dati may escort. May escort. Ngayon wala na. Wala na. Hindi na Kahit nga yung mga yung mga sundalo dyan pag dumadaan, wala na. Dati, tangki ang nasa una eh. Ngayon, Kap. mga ganyan na yung sasakyan nila lang, diretso na lang sila. motor lang. Lumalabas lang ng kamay nila, magkaway-kaway dyan kung nakita nila ako dito. Yun. Kaya malaking pagbabago. Kaya wag ka nang matakot pumunta dito kahit gabi. Sa totoo lang. At ito ang sentro ng Oo. Busayap na napakatagal. Oo. Ito kasi buk malalim. So sa tactical parang pag binomba mo medyo tago to. Kasi kapalibot bundok eh. Lalim. Tapos walang signal. Mahirap din ang Kaya yung dito. Yung Abu Sayyaf dito hindi nawawalop. Sundalo palagi ang nawawalop dito. Mahirap itong terrain dito, siya. Favorable sa. Tapos may mga falls diyan, maganda. Nagliligo kami anong falls natin diyan. Yun talaga taguan. Kahit anong bomba mo doon, kahit na 1,000 rounds diyan. Ligo siya, mga alas 6 na tayo nakaalis. Alas 6. Ligo kami doon. So kahit isang Wala na. hindi mo kasi Pero napakalalim dati, kung pumasok kami doon, iwan ko lang kung mayroong makalabas pa kami. Area din ng Abu Sayyaf yun. Ang may bantay doon. Sila Sila Jamir. sila. Area ng Abu Sayyaf, yung falls na yun. Kasi yun yung talagang pag grabing putukan ng kanya. Doon yung nila. Malalim lalim. So hindi mo matamaan yun. Kaya sa taas lang gilid-gilid. Ngayon naliligo na kami doon. Bigyan kita ng doon, ng Baka may video. picture ka pa rin. May video ka doon. May video kami doon, naliligo kami doon. But those were, nakita pa yung mga marking doon. Mga pangalan ng mga Abu Sayyaf. Sa bato, naka-engrave. Sa kahoy. Sa kahoy, yung mga pangalan nila doon. Yung iba patay na. Kaya, binisikleta namin yun. Binisikleta, tapos dito ligo. Tapos pagkatapos ng bisikleta ulit, uwi. Pero yun na yun. Bisikleta motor lang. At, ito, ikot ka na ng Danag. Ito, labas ka ng Danag. Ito, labas ka ng Barangay Kabuntakas. Galing lang kami doon. Talagang Dapat dito na kayo dumaan kanina kung galing kayo Kabuntakas. Pero Kap, maraming salamat dito sa parang interview kasi ito magandang mga interview. Actually hindi interview. Kasi kwentuhan lang magkaibigan yung ba yung eskwelahan doon na ayos na o Kantatang. yung katatang o butas-butas pa rin. Butas-butas pang iba. Yung doon. Maganda rin, lapit lang may picture mo na yung talagang bata ito yung natin. Yung daan dyan. Hindi mo imagine na magawa ng daan ito hanggang Kabuntakas. But ang niyan, Kap, kung English pa, the road to progress, sabi nga nila, starts with building roads. Ito na yung sa atin. Ito yung isa sa mga framework natin that we connect the different pero yung sabi ko talaga, yung hindi lang pa ako nagpaano ba sa yung parang pinapaano ko lang tainga ng mga sundalo. Sundalo talaga ang naging daan. Sa totoo lang. Kasi kung maalala mo yung puro meeting, 'di ba, mabanggit ko lang si Sir Ampatuan, sabi niya sa mga agency, hindi more talk, more work. Yun ang sabi niya. Ang patuan. Pero ang kasi Debok, pinasukan natin ng CSP to, Community Support Program. But a part of that program is yung profiling. Sinabi natin profiling, hindi tao ang pinaprofile natin. But what are the problems? Ano ba yung economic and problems yan? Community problem.
So makikita natin yon. So one na mga 45 days yon. So mga Oh, sundalo, tingnan mo yung mga jeep, dumadaan na dati, hindi yan magkadaan. makikita mo, tingnan mo naman. Yan mo naman yung mga tao sakay. Na dati, walang sasakyan talaga. Ganun kahirap. No? Tipo lang. So, tama yung sabi mo, Kap. Sabi nga, napadali yung buhay at the promises made by the government, not only sa sundalo. Pero naging daan. Naging ano? Ang sundalo is instrumental dahil ang sundalo nakakakita sa problema. Dahil ang sundalo yan ang pumapasok sa loob. Ang agency natin, even the mayors and the barangay captains, mahirap pumasok dahil armado din yung nandito. At ang sundalo natin dahil sa meron tayong sa civil military operations, napapasok yung area at na-assess anong problema, anong kulang. Tapos matapang yung naging DE, ang district engineer. Si Engineer Ajan Kasi- Adjol. Ano yun, Kap, din, kung hindi rin matapang na dalhin yung construction dito. Nagsusurvey kami dati sa ilalim ng puno yan dumadaan. Akala ko hindi yan dumaan yung district engineer sa ilalim ng puno. Ganyan. Pero matapang talaga yung naging. Isang siguro, Kap, like for example, nasunugan din ng mga equipment. Hmm. So nung kalakasan ng Busayap, kahit may project ka dito, Oh, yung hindi mo rin dump truck. hindi mo rin magawa dahil ang Abu Sayyaf din, humingi ng tama ba yun, Kap? Oo. May- Yung sa Danag, may nasunog na Danag, tsaka dito yung dinanan natin sa Tugas. sa Tugas, yung Sinunog na dump truck. dump truck. Dahil, bakit nasunog yun? Naghingi, hindi binigyan. Hindi binigyan. So, medyo, Kinuha yung truck. yung truck sinunog. So, yun yung mga isang natin. Dito rin, naghingi din, hindi binigyan. Kaya nga, very instrumental yung sabi ko, balik barangay. Bakit importante? Ang balik barangay ay hindi lang siya binalik yung tao. But yung tao na mismo ang nagbantay sa area nila. Sa area. Sila na mismo ang for example, ito project, sila na mismo Nagbabantay. na maging accomplish. Na wala nang hihingi dyan at ma-accomplish itong mga project na to. Para sa final minute natin itong interview. Actually, talk ito Oo. which is napakaganda. First time ko gawin ito. Gusto ko yung format natin ngayon Anong masabi mo ngayon sa sundalo? Ako po ay nagpapasalamat sa lahat ng tropa na assign dito sa Barangay Buhanginan. Lalong-lalo na kay Division Commander, kay General Patrimonio, dati kila Sir Tampos. Yan, ang mga kaibigan na namin dito. Sa lahat ng tropa na assign dito sa amin, malaking talagang pagpapasalamat namin dahil sa kanila nagawaan kami ng mga project dito. Sila talaga ang paulit-ulit kong sasabihin, naging tulay, kaya naging maganda yung namin dito sa Barangay Buhanginan. Kasi halos lahat ng sundalo dito, yung napunta dito sa Sulo, nakapunta dito sa aming barangay. Kaya Sa gera. dahil sa gera, dahil naman din sa mga paggawa ng mga project dito. Kasi tumutulong man din yan lahat ng sundalo. Naggawa ng covered court, tumutulong din yan sila naglinis, yung mosque, yung madrasa, pati yung PNP, tumutulong din yan lahat. Kaya Lahat ng contribute. lahat ng nagkapunta dito sa amin na tropa, dahil sa pulis, sundalo, nagpapasalamat kami ng buong puso sa kanilang lahat. Maraming salamat. Okay, po si General Tampos at kasama ko ngayon ang ating barangay captain ng Buhanginan. Ang kilala naman siya dito. 2025 na ngayon, bata dumating ako dito sa Sulo. Tama ba, Kap? 2019, no? 2019. As Deputy Brigade Commander ni General Lafarete. At ang tasking ko talaga noon is paano i-engage ang mga tao dito. At nandito tayo nga sa Sitio Darayan, Barangay Buhanginan. Hindi ko ma-imagine na mapasok ito ngayon, no? Kasi noon, pagdating namin dito is pag sinabing Darayan, Cantita, Maligay, ito yung nasa sentro talaga. Ito yung sentro ng area ng Abu Sayyaf. area. Ibig sabihin, pag pumasok ka dito is prepared na talagang nandyan sila, encounter or ano. So, as DBC noon, hindi kami pumapasok dito kasi yung sa akin more on sa community. Ang pumapasok nito mga armed group. At yung nangyayari ngayon, nadadaanan namin ngayon na marami ng tao. May nagbabiyahe na ng mga nakita natin, may tricycle na hindi namin ma-imagine. Ako rin sa hindi ko rin ma-imagine na magawan to ng daan na sementado.
makapasok at makompleto sa paligid natin. Makikita na natin, mayroon na tayong madrasa, mayroon na tayong mosque natin. At Kap, happy ako, Kap, kasi napakahirap ang pinagdaanan namin dito at matagal namin pinagbitingan. At paano nga to matapos talaga yung problema ng Abu Sayyaf para makabalik na yung tao. At that time 2019, hindi ko rin alam paano talaga ito tapusin kasi every now and then, almost every day, nakikwentro yung tropa. Paano natin ibabalik yung tropa dito, no? Na binubomba naman namin yung lugar. Pinapatakan namin ng dito, Ganun katindi. almost every day and every night. Every So day. talagang hindi mo pwedeng ibalik yung mga tao dito, otherwise may matatamaan natin. Which ang sundalo naman, very specific na pag may civilian, hindi natin pwedeng But because of intel, mayroon naman tayong mga drone, nakikita natin na may mga activity itong area palagi ng Abu Sayyaf. So ito yung pinapatakan natin, tinatawag natin 105, ito yung kanyon, kinakanyon natin to. 2019 to ba? 19, 20 up to 21, ginagawa natin. Ano ang worst years dito, Kap? Ano yung worst? Talaga, yung Ang worst, 2017. ikwento mo nga yung worst year. Yung 2017 talaga yung pinababa na kami lahat. Binigyan lang kami hanggang alas 12 ng tanghali ni Colonel Faustino. Dati yung Brigade Commander, sir. Yan, binigyan niya lang kami hanggang alas 12. Halos lahat ng 10 barangay, baba lahat. Dapat wala nang dito matira. Kasi full operation talaga. Kaya ganun kahirap na dito, halos in-house to house ko na yung bahay kasi ayaw talaga magalis ng mga tao. Pero sa sa awa ng Panginoon, pag 11 o'clock ng magtatanghali na 11 plus ng umaga, halos nakapunta na sa Danag, nakapunta na sa Barangay Bangkal, doon na kami na ipon lahat. Yun ang pinakamahirap. Kasi pag abot ng alas 12, umulan na ng kanyon. Yun ang kasi may galing Bonbon, may Bayog, may Bodato, may pa sa Brigade. Boss. Yung sa Pusbus. Medyo maintindihan ko, Kap, yung si General Tampus ngayon na parang siya ba na kasi pinagyayabang niya sa akin kanina na kaya nga niya mag-bike dito na kuan ba? Parang Nag-isa. Nag-iisa. Sabi ko, kwento mo kasi, Kap, ngayon yung 2017, Oo, that was 8 2017. years. Oo. Ano to? Binobomba to, Oo. binobomba. Mismo dyan, may tumama pa dyan. Untik na kumabutan dyan, mga ilang di pa lang. Dyan nahulog yung yung kanyon. May tao pa dito na pinalis ko. Yan ang pinakahirap dito talaga sa Sitio Darayan. Pero sa ngayon, kung pinagyabang ni Sir, totoo naman. Dumadaan na siya, babike dito. Nag-bisikleta kami, kahit Oh. mag-isa ko dito. Nagja-jogging yung mga tropa. Grassroots. Ngayon, Kap, pwede mo maikwento bakit ito ang naging sentro ng Abu Sayyaf? Itong area na ito. Kasi yung dito ng Talipaw, maraming sumali kasi yung taga dito, yung tulad nila Jamire. Alam naman yan ni Sir, hanggang ngayon, nandyan pa rin sila Jamire, kaya dito ang naging sentro. Kasi dyan lang sa baba sa sitio, Kanjimaw, yung area nila. Tapos naging commander siya. Kaya ganun ang nangyari. Kap, ikwento mo kasi kung napapanood kasi ng media kung minsan, na parang feel nila, lahat ng taga-Patikulo, lahat ng taga-Sulo ay Abu Sayyaf. Pwede mo mag-ikwento na hindi yan totoo at hindi yan. Kasi yun yung lumalabas kasi sa na itong Abu Sayyaf, nandyan sila, pero hindi kami lahat supporter. Hindi, parang ganun kasi lumalabas Kap na na parang. Ngayon, nagkukwentuhan tayo na to, real talk ito. Oh, tama. Wala nang mas hard, wala nang mas grassroots dito. Tama, yun ang iniisip halos lahat ng hindi taga-Sulo. Halos Abu Sayyaf lahat ng taga-Sulo. Sa isip lang nila. Pero hindi naman totoo yun. Kasi mismo naman kami,
Hindi naman kami lahat Abu Sayyaf. Pero yung nasa isip lang nila, kung halimbawa mag-harvest kami ng mga prutas namin, yung nasa isip nila talaga supporter magdala ng pagkain. Kaya maraming mga civilian na didisgrasya. Hanggang ngayon may tauhan kami hindi makalakad. Nag-harvest ng kopi. Pag ano dito, kala nila Abu Sayyaf, napagkamalian lang. Yun ang mga masakit na talaga sinasabi, lalong-lalo na yung Taga-Luzon at saka Visayas. Yung sinasabi nila, kung magpunta ka sa halos hindi na lang sulong binabanggit nila, Mindanao, halos dinadamay nila buong Mindanao, hindi na lang buong sulo ng Abu Sayyaf. Pero hindi totoo. Yung nadisgrasya sa amin, yung babae sinabi niya, nandun sa kabila. Tapos may permitted yun si Kwan, si Captain. May permitted yun si Ruben Ginorbay, di ba? Colonel Ginor. Nag-ano kami doon sa kanya pagkatapos, permitted yan to. Nagpunta sila mag-harvest ng coffee. Pagkatapos, pagpunta ng sundalo doon, ano sila. Pagkamalian lang. Sila. Ganun. Pero, kasi, tapos na yung, tapos na yung Abu Sayyaf. And kaya nga dito ngayon, yung freedom na nandito ngayon nandito tayo kasama si General Tampus na top 2 ng Sulu. General Tampus. And nandito siya na ito lang kami lang. Na yung pero ilang taon kayo Kap na psychologically yung utak nyo parang na ganun ni Abu Sayyaf na control hindi naman control anong Parang pwede bang iano mo yung pwede bang palabasin natin yung gaano kayo natakot naging yung di ba dominante yung Abu Sayyaf dito no panahon gaano kayo denominate din na Abu Sayyaf dito sa lugar niya Sobra pag kasi kung kami tulad namin, barangay official, kung nakita nila kami kahit magpasok lang kami dyan, halimbawa mag-harvest kami kasi nangyari to sa akin, nag-harvest ako ng mangosteen sa sitio Datagkan Masarin, sinabi nila, nagtingin daw ako ng kampo nila doon kasi barangay chairman, bakit mag-harvest ng mangosteen? Pero ha-harvestin ko noon kasi imagine mo isang singkit 450 ang 20 piraso lang. 450. Dalawa kami ni Kagawad Jordi, nagpunta rin siya dito. Nanguha din. Napagbintangan din kami na parang nagtingin lang sa lugar nila. So kung for example mapagbintangan ka, anong gagawin? Yun yung namin noon Hindi ko rin maano kung ano bang gagawin sa inyo noon. Posible ba na parusahan kayo? Ano bang klaseng ang pinaka-worst? Kung minalas ako noon, tinambangan nila ako. Pero sa awa ng Panginoon, naawa sa akin. Ang nagtambang sa akin, nadala pa sa brigade. Namatay. Pero kamag-anak din namin. Kasi taga sitio Sangay. Pero sa awa ng Panginoon, kasi parang katulad ng puno ng nyug yan. Pag upo niya, nakaapak siya ng yung kahoy na tapos nabali. Tapos pagtingin ko paningin lang. Tapos siya. Parang kung hindi ko siya nakita siguro, babarilin na talaga niya ako. Ang takot doble pala. Takot sa sundalo, takot rin sa Bisaya. Oo, kasi sabihin ng sundalo, supporter ka, nagpunta ka doon, nagatid ka ng pagkain. Yun yung medyo very yun pa yung yun yung medyo Kasi dalawang takot nga nila. Kung ka dito ka maiwan, pagkamalan ka na Abu Sayyaf o supporter. So, yun yung nakikita ko bilang sundalo noon dahil nga yung deployment dito noon is galing Luzon, mga Ilocano, may galing sa Visayas, mga Waray, Bisaya, Ilonggo. At yung mission lang naman dito tapusin yung Abu Sayyaf. At pag bagong dating, siyempre pag tinitingnan nila doon, ay lahat ng tao dyan, kalaban yan. Ka man or supporter ka. So, sa sundalo, sabi ko, pag hindi mo ma-distinguish yung sundalo, ay yung civilian, saka yung Abu Sayyaf, problema yun. Kasi
magkakamali ka. Which is mahirap gawin. Which is mahirap Mahirap gawin. sa perspektibo ng sundalo nun, Kap, talaga mahirap din, lalo na yung mga bagong sundalo na bagong assign. Hirap din talaga nilang i-ano kayo na usayap ba to? Oo, mahirap nila kayo maintindihan din. Hirap. Na-solusyonan natin yan. So we recommended, yun nga, na-recommend natin kay ng AFP, through the effort of AFP, na-recommend kay sa SND tsaka kay Presidente, na lagyan ng permanente. Kaya nabuo yung 11th ID. So nagkaroon ng permanente na unit dito. For example, yung 45 galing Luzon, talagang dito na. Andi nagbuo na ng mga local. So we started yung 100 IB, yung mga 35 dito, ginawa na rin local dito. So slowly, yung mga tao, kami, sina kapitan, nakilala na, ito pala si ito mga barangay official pala to. Kasi nandito na kayo. Nandito na kami, pabalik-balik, nagiging na siya eh. Sila na yung kausap namin palagi. So yung mga sundalo, hindi lang yung mga official, pati yung mga ordinaryong sundalo natin, kakilala. Tapos ginawa natin sila ng programa ng Barangay Peace Action Team, BPAT. So ito ngayon, ito yung BPAT ngayon. Yung mga BPAT na training natin. Na yung mga yan, madaling mapagkamalan ng mga abusayap din. Pag pumasok ka dito, kabusayap ka. So ngayon, dahil tayo nang nag-training, yung SF na, ang nag-training yan, alam na ng SF na ito. At hindi ordinaryo itong mga BPAT, they're part of the community defense. At may mga baril. Oo. Pagkatapos ng BPAT, nag-training pa rin ng komando dyan sa 45. Oo, may training. Si Colonel Ginurbay, no? Yung 45. Si Colonel Ginurbay. Oo, nag-training dyan. Pati yung sniping, talagang they are trained to defend their community. Kasi dati ba, Kap, nung wala pa yung 11 ID, wala kayong BPAT, wala kayong ganyan? Wala. So talagang wala kayong panangga talaga Wala. sa ano. Kailan, Kap, nagsimulang mag-isip-isip nyo na kailan nagsimulang isip-isip nyo na bumalik ulit? Kasi ilang taon na hirap kayo sa baba. Siguro yung mga tao, bakit eh? Anong taon yan? 27 sabi mo in the wars. Kailan nagsimula na yung kasi ngayon parang hindi ako parang 2020 tayo nag-umpisa na. Parang hindi naman 2020 tayo nag-umpisa sa Bungkaong. Bungkaong muna. Bungkaong muna, tapos Lati, tapos Tugas, Maligay, Kabuntakas. So, Mas kasi kami ang last. kayo ang last dito. Kayo ang last dito. Anong year? Ano year? 2021 na. 2021 na. Sige, So- ikwento nga yung process na paano kayo na-convince ng military na bumalik na? Kasi gusto niyo rin bumalik pero ayaw niyo mabomba kayo. Hindi rin. Sila ang may gustong bumalik. O sige nga, ikwento nga. Sila ang may gusto talaga. Ikwento nga natin. Ganito, ang una, nagkaroon yan ng MTF-ELAC, yung patikol. Yung Tapos, ELAC is kung may ELCAC, ending the local communist armed conflict doon sa mga area ng NPA dito, medyo nag-modify tayo, wala namang communist dito, is ELAC ang ginawa natin. Ending the local armed conflict. nagkaroon yun. So, Tapos, Yung process nga, kasi medyo yung process na bumalik yung tao sa ganitong, of course, inyo to eh. Tapos pero bumalik kayo, parang psychologically nanalo na kayo eh. Yan yung gusto nating sabihin, di ba? Pwede nga ikwento nyo. ganito muna para maganda yung kwento. Ito, maganda itong kwentuhan na kasi Kasi ganito yan. Nagkaroon ng MTF-ELAC, babalikan ko lang. Hmm. Halos every week nagmi-meeting ang sundalo, police dyan sa munisipyo. LGO, sa mayor, bagay captain. Halos lahat yan, lang, last ng agency, yan ang ginagawa noon. Mga 3 buwan diretso. Diretso tayo. Si Sir Naparete, kami, si Mayor, mga barangay captain. But yung pinaka, natin noon, gusto natin mangyari, paano natin ibabalik yung tao? Kasi tapos kung ibabalik, paano na hindi sila madisgrasya? Hindi sila mapagkamalan ng sundalo, na abusaya. Paano i-secure? Paano natin lalagyan ng security? Yun yung palangan natin. Ito ang nangyari. Nagkaroon tayo ng ganon. Yung barangay chairman sa Kabuntakas. Kung maalala mo doon tayo sa sitio Maglibak. Sinabi niya, kung pwede,
ihatid nyo kami doon sa Barangay Kabuntakas. Mm. Pero ang hiniling niya, dapat may sundalo May na sundalo. escort para hindi mapagkamalian. Yun ang unang-una na napag-usapan na naging process sa pagbalik ng mga halos mga evacuate na barangay. Kaya ganun ang nangyari. Kaya dahan-dahan tayo na Medyo mahirap ito, Dennis, no? Kung on the kung perspektibo siya ng militar. Itong area na to napakalalim. Pag sinabi natin, maintindihan ng mga tagapanood natin, yung malalim, napakalayo sa highway. Hindi pa simentado ito. Ibig sabihin, pag nagbalik ka dito, ang isang request kasi ng mga tao, ng kapitan, maging highway. ibalik nyo lang kami, pero lagyan gawa ng kami kalsada. bigyan sila ng security. Okay. Medyo mabigat yun pag sinabi mong bigyan security kasi permanente na may sundalo dyan sa loob. Pag permanente may sundalo, remember, yung area hindi pa cleared. Ibig sabihin, pwede ka ma-ambush, pwede ka malagyan ng bomba sa daan. At dati, nangyayari yun. Maraming na-ambush sa sundalo, maraming sundalo. Marami bang nangyari dito na insidente, Kap? Oo, Marami. marami. As in, di kasi simulan natin dito sa Patikul, dito nangyari ang General Bautista Massacre 1977. Oo, sa Danag. Sa Danag. So, sa bayan, kumbaga itong Patikul noon pa, ito na yung Oo, noon pa parang, Noon pa. Parang gano'n. Oo. Ngayon, finally, nag-uusap tayong ganito kasi na halos di makapaniwala rin yung military kung mapanood dito kasi of course, ang hirap intindihin na nangyari na yung kapayapaan ba na tinitrace natin kung paano nyo nga ginawa kasi yung challenges na General Tampos, Kernel pa lang siya nun, Okay. and then kayo. So parang yun na po, balik na tayo yung process nyo, yung process. Ang process niyan is consultation at magbubuo ng grupo na titingin. At yun nga, through the Executive Order 17, no, yung Whole of Nation approach, yun yung ginamit natin na framework na yung LGU ang magli-lead, hindi sundalo. Si Mayor, siya magiging chairman dyan. Si titingnan niya, parang co-chairman lang yung sundalo sa kapulis dyan. But titingnan niya, ano yung magiging problema. So, ang unang problema, may abusayap. Hindi makabalik yung tao. Hindi makabalik. So, yun, ano yung gagawin natin? So, consultation. So, tinatanong natin si Barangay Captain, Cap, ano bang natin doon sa problema siya? Security kulang. So, sige lang, bigyan natin, tingnan natin, mag-organize ng Capbo. Unang-una siguro, sundalo muna. Ano pang problema, sir? Daan. Hindi naman masusolve ng sundalo yun, di ba? Yung natin. So, MPW, BARM. Sir, medyo nasira, nasunog, butas-butas yung eskwelahan namin. So, ano naman yun? Yung pinakita mo kanina, MBHT. dati butas-butas. Wala yun. butas Butas yun. Talagang hindi magamit. So, Yung ibig pagbalik sabihin po, na yan, referred. the concept is, kung gusto nating ibalik yung isang community, kailangan masolve natin ang pangangailangan ng tao. Tubig, basic yun, daan, eskwelahan, mga bata, sasakyan. Military initiated, hindi. LGU. Hindi siya. LGU. Tayo, binigyan natin ng framework through the na ito yung ginagawa sa iba, gawin natin to, organize natin. So nagawa ng resolution yan through the mayor. So ito yung pinagkaiba. Na dati military solution ka. Abusayap lang ang inahabol mo, tatapusin mo yung abusayap. Diba? Patayin mo lahat ng abusayap. Tapos yung problema, hindi pala. Ang pala ngayon is nakikita natin na central sa campaign natin is yung tao. Pag makuha natin ng tao, ang mga tao na mismo ang magsabi sa abusayap na tama na yan. Which is happen. So yun yung nakikita natin na naging sabi ko, ano ba itong nangyari dito? Through mayroon tayong sinusundan na ELAC nga, consultation. Tinatanong namin si Kapitan Cap, ano bang problema doon? So hindi na yung dati, hindi Cap, umalis kayo dyan, tapusin mo yung busayap. Yun yung dati, yun yung konsepto natin. Na bombahin namin yan, tapos na yung busayap dyan. Hindi. So ngayon, kinukonsulta na natin si Barangay Captain, ano bang problema? Sir, mayroon kami mga estudyante nag-aaral. Sir, wala kaming daan, talagang mahirap. Pag umuulan, di kami makano na. So ito na yung lahat na problema. So, kaninong solusyon, kaninong area to? Okay, ito. Magkano kailangan, kanino ba natin to? Kaninong pondo? So, involve ang local LGU, sina governor, sina mayor, barangay captain, consultation, mga tao mismo. Hindi lang sina barangay captain, we had also consultation with the tao, ang bayan. Pero, paano nag-lead na yung consultation and everything and project? Paano nag-lead na natalo siya?
Yan yung gusto kong, paano siya, Kap ba? Parang, di ba kasi medyo alam ko kung saan patungo yung anong book. Pero parang, Kasi- yung, yung process kasi, which is sa amin sa core, di ba, puro dito gera eh. Puro gera. Dumating sila General Campos. Ano tayo, consultation.